Hinamon po ngayon, mga kabida, ni dating Negros Oriental Representative Jing Paras, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida, na magsalita na at ituro na po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang mastermind, mga kabida, sa korupsyon sa flood control projects, Okay? Nauubos na raw yung oras at tila ilalaglag na raw, mga kabida, ng Marcos administration, ito hong si Romualdez, Okay? Ito, babasahin ko lang po, ito pong balita, mga kabida, ang balita ngayon, ang title ko dito, ilalaglag ka na. Alright? Ito ang babala ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras sa kanyang kaibigan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y isinusulong ng administrasyon na pagsasakripisyo sa kanya upang mailigtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lumalaking iskandalo sa mga flood control project. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa programang At the Forefront, iginiit ni Paras na si Romualdez umano ang itutulak na maging fall guy upang makapwesto si Marcos bilang whistleblower sa kaso. Sabi po niya dito, mga kabida, ginagamit na nila ito para maging katanggap-tanggap na si Marcos ay maging whistleblower. Kailangan nilang isakripisyo si Martin. Ginamit na nila ito para to make it palatable for Marcos to become a whistleblower. They have to sacrifice Martin, Paras said. Ayan. Ayon kay Paras, personal na niyang binalaan ang kanyang kaibigan tungkol sa umano'y nalalapit na paglalaglag dito. Okay? Darating ang panahon na ikaw ay ilalaglag at ikaw na lang ang may iwang sasalo sa lahat. Sooner or later, ilalaglag ka na and you will be left holding the bag. Paras recalled telling Romualdez. Nauna nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure or ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder at graft laban kina Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Dagdag pa ni Paras, may umano'y audio tape na nagsisiwalat na inutusan si testigong Orly Regala Gutesa na burahin ang ilang bahagi ng kanyang sinumpaang salaysay na nagtuturo kay Romualdez, subalit ang parehong salaysay hinggil sa umano'y pagdadala ng maleta na puno ng pera sa bahay ni Romualdez ay ginagamit na ngayon sa pagtutulak ng kaso sa ombudsman. Binalaan din umano ni Paras si Romualdez na huwag basta sumalo ng sisi kung hindi siya ang tunay na utak ng operasyon. Paubos na ang oras mo, mas mabuti pang ituro mo na si Marcos bilang mastermind. Makikipagtulungan ka kay Zaldico dahil kung ikaw lang ang isa sa kipiso, makakalaya ang mastermind. Time is running out on you. You better ituro mo na si Marcos na siya ang mastermind. I-collaborate mo si Zaldico kasi kung ikaw lang ilalaglag, the other guy who is the mastermind, allegedly Marcos, will go scot-free. Paras recalled telling Romualdez. Sa kasalukuyan, wala pang tugon na mula sa kampo sina Romualdez at Pangulong Marcos hinggil sa mga pahayag ni Paras. Ayan. So yun po, mga kabida, hinamon po ni Congressman Jing Paras, ito hong si Romualdez. It's time to tell the truth. Alright? Magsalita ka na. Ituro mo na kung sino yung totoong mastermind ho dito, At ang sabi ho ni Paras, si Marcos Jr. daw, mga kabida, ang mastermind dito sa lahat-lahat ng mga nangyari ho sa flood control projects po, mga kabida. Okay? Paubos na raw yung oras, At kailangan hong mag-collaborate po, ito hong si Romualdez at Zaldico, mga kabida. Kasi ho, kung si Romualdez lang po, mga kabida, baka mag-iisa na lang po ito, mga kabida. Okay? Nasasalo dito ho sa problema na may kinalaman di umano ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Pero ang tanong dito, kaya bang isakripisyo po ni Pangulong Marcos ito hong si Martin Romualdez kung totoo man po, mga kabida, na gusto niyang makawala po, mga kabida, sa kasong ito? Alright? Marami hong hindi ho naniniwala ho, mga kabida, na si Romualdez at Zaldico yung mastermind. At in fact, ang kanilang paniniwala ho, mga kabida,
ng mastermind ho dito, ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi ho, unang-una, sa issue po ng insertions po mga kabida, ang pumirma po doon malinaw po na si Pangulong Marcos po mga kabida ang pumirma sa General Appropriations Act. Okay? Wala naman pong bakas doon na kabilang si Romualdez doon, mga kabida. Although ito si Saldico, pwede pa, kasi ho, miyembro po ng delegasyon ito, mga kabida, ng House of Representatives. Okay? Doon ho sa BICAM. Pero ito kong si Romualdez, wala kang makitang footprints doon, mga kabida. Although meron po siyang command responsibility, pagdating ho sa House of Representatives. Okay? Pero yung actual na kamay, doon ho sa BICAM report, mga kabida, hanggang napunta doon ho sa Office of the President, hindi ho natin makikita yung kamay po ni Romualdez dito, mga kabida. Okay? Kaya marami hong nagsasabi na hindi ho si Romualdez, hindi po si Zaldico ang mastermind. Kasi yung dalawa po, parang utusan lang po daw yan, mga kabida. Ang tunay na mastermind daw dito, ito hong si Marcos. At wala hong ibang pwedeng magpatunay dyan, mga kabida. Ito hong si Romualdez at si Zaldico, mga kabida. Okay? Now, kung ituturo po ni Romualdez, ito hong si Marcos, dito na po magkaalaman po mga kabida, yung magiging kapalaran po ni Pangulong Marcos, sa kanyang natitirang mahigit 2 taon, mga kabida, sa kanyang pwesto bilang Pangulo po ng Pilipinas. Alright? Sa tingin ho ba ninyo, nasisense na ba ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida, na tila ilalaglag na siya, ng kanyang pinsan, na si Pangulong Marcos? Kasi kung titingnan po natin, yung rekomendasyon po, mga kabida ng ICI, okay, sa kabila po ng pagtanggi ho, mga kabida, ni Martin Romualdez, doon ho sa kanyang testimony at pagbigay ho ng kanyang salaysay doon ho sa investigasyon po ng Independent Commission for Infrastructure, pero tinuluyan pa rin ng ICI ito kung si Romualdez, okay, meron po silang inirekomendang isasampang kaso po, dyan po sa Office of the Ombudsman, at hindi ho biro yung inirekomenda po nilang kaso, mga kabida, okay, plunder at saka malversation of public funds. At yung malversation of public funds po, mga kabida, to the highest level, okay, na meron pong penalty na reclusion perpetua, parang plunder na rin yun, mga kabida. O see? So, doon pa lang, siguro, nakita ko ni dating Congressman Jing Paras, na tila inilaglag na po ito kung si Martin Romualdez. Okay? Dahil doon sa rekomendasyon po ng ICI, mga kabida, na sasampahan po ng kaso ito kung si Romualdez, at hindi lang po basta-bastang kaso, plunder at saka malversation of public funds, mga kabida. Yung palang plunder, mga kabida, non-bailable offense na po yun, mga kabida. Alright? So, mahirap po kung ang plunder po ang isasampang kaso po laban ho kay Romualdez, at maging itong malversation, of public funds to the highest level po, kasi yung kanila kong inirekomenda ko dito, mga kabida, yung reclusion perpetua yung kanyang penalty. Ibig sabihin po, non-bailable offense pa rin, mga kabida, So wala akong lusot dito si Martin Romualdez, Ito kong rekomendasyon po ng ICI, parang indikasyon na po yun, mga kabida. Na tila isasakripisyo ito kong si Romualdez, para lang po, mailigtas ito kong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Okay? Yun yung basa ho, mga kabida, ni dating Congressman Jing Paras. Alright? Kasi po, pag once, mga kabida, ituturo ho ni Martin Romualdez, ito kong si Marcos, bilang mastermind ho dito. Tapos na po yung maliligayang araw po, mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito. Ngayon pa lang, na nasangkot yung kanyang pangalan, wala, bumagsak po yung kanyang ratings, mga kabida. Mantakin nyo, to the lowest level po yung kanyang ratings na bumagsak po ngayon, simula nung nanumpa po siya bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Yun nga ang description dun Parang bumalik tayo dun ho sa panahon ho ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mga kabida. Na napakababa yung ratings po ng Pangulo, Okay?
In fact, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nung malapit na po siyang aalis po, bilang Pangulo po ng Pilipinas, patapos na po yung kanyang term, umabot ho ng negative yung kanyang ratings, mga kabida. Ganun ho katindi. Okay? So, ito hong ratings kaya ni Pangulong Marcos pagdating ho ng isang taon bago siya aalis po sa pwesto, mga kabida. Okay? Babagsak kaya ito sa negative, mga kabida. So, yun yung aabangan po natin. Alright? Pero dito ho sa challenge ni Congressman Paras kay Martin Romualdez, anong sa tingin ho ninyo, mga kabida, tatanggapin kaya ito ni Martin Romualdez, Magsasabi na kaya ito ng totoo? At ituturo na po niya, ito hong si Marcos bilang mastermind ho sa corruption sa flood control projects. Yan yung aabangan po natin, mga kabida.